Bati po ng kapayapaan at pag-ibig mula sa ating Panginoon at kanyang dakilang pagpapala ay sumainyo nawang lahat, mga minamahal kong kapatid, sa ating dakilang Diyos na buhay. Nagbabalik po ang iyong kapatid, ang iyong lingkod, Brother Ben Amba, para sa panayam po natin, at ang episode po natin sa araw na ito ay patungkol po sa banal na rosaryo o yung Holy Rosary. Ito po yung napapanahong paksa natin sapagkat sa darating na Oktubre, yan po yung tinatawag na buwan ng Santo Rosario bilang pagpaparangal sa ating mahal na Inang Maria bilang Reyna ng Santo Rosario. So, kaya po ito'y aking napili na talakayin sa inyo, mga minamahal kong kapatid, sapagkat marami pong mga Kristiyano Katoliko na hindi rin po ganap na naunawaan bakit nga ba sila nagdarasal ng Santo Rosario. At upang malinawan po natin yung maraming paratang sa atin o yung kanilang puna na yung ating ginagawa ay gawaing pagano, sapagkat una, paulit-ulit at walang kabuluhan daw ito. Pangalawa, ito daw ay walang batayang sa Biblia. Katang isip kumbaga. Gaano nga ba katotoo itong kanilang sinasabi? Hihimay-himayin po natin ito, mga kapatid, para maging malinawan po at muling mapasigla yung ating panampalatayang Kristiyano Katoliko. Yung Santo Rosario po, mga kapatid, kung mapapansin po ninyo, mag-umpisa po tayo sa pagsa-sign of the cross, yung pag-aantanda natin ng cross. At akin na pong naipaliwanag kung bakit tayo nag-aantanda ng cross sa mga nauna kong mga episode. Then susundan ito ng Ama namin, tatlong Aba Ginoong Maria at Luwalhati. Totoo nga ba? Hindi. Mali po yung kalang paratang sa atin. Unang-una, ito po ay nakabatay sa Biblia. Ang bawat misteryo po, 5 butil na ito na sa pagitan ng tigsa 10 Hail Mary, ay mayroon pong reference sa Biblia. Ibig sabihin, mayroong katapat na bersikulo o teksto hango sa Biblia. Halimbawa, yung misteryo ng tuwa, yung pagsilang ng ating Panginoon, yung paglihi ng ating mahal na Birheng Maria, yung pagdalaw niya kay Santa Elizabeth, no, yung paghandog ng batang si Jesus doon sa templo. Ang lahat po ng mga nasa banal na rosaryo ay mayroon pong batayang sa Biblia. Kaya mali na sabihin nila na ito ay unbiblical. Pag-antanda ng cross, nasa Biblia, mababasa po natin yan. Ang sabi nga ni San Pablo kung bakit napakahalaga sa kanya yung cross, sabi nga doon sa Galatia 6:14 na huwag nawang ipahintulot na magmalabis siya o magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoon na ginamit, naging kasangkapan upang tayo ay matubos. Dahil para sa Kanya, ang mundo ay patay na sa Kanya at siya naman ay patay na sa mundo. So nagsasign po tayo of the cross. At nung ang Panginoon ay kinokomission niya yung kanyang mga apostoles, ang sabi na doon sa Ebanghelyo ni San Mateo, humayo kayo sa buong mundo, gawin niyong alagad ang mga tao at binyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nasa Biblia. Ama namin, dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Yan po ang sinasabi doon sa Mateo 6:9. Yung Hail Mary, wala daw sa Biblia yan. Pero mali. Ang totoo na sa Biblia po lahat, sabi ko nga kanina, nasa Biblia. Nung si Maria ay dalawin ni Anghel Gabriel, ano ang bati ng anghel kay Maria? Maria, magalak ka sapagkat bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at ikaw ay maglilihi lalang ng Espiritu Santo. So ang bumati sa kanya ay mismong Diyos dahil ang sinasabi ng anghel ay yung mensahe galing sa Diyos. Yan po ay makikita at matatagpuan po natin sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ang kabanata po ay 1
Ang talata po ay 28. Then, sa talatang 42, itong si Santa Maria ay dumalaw sa kanyang pinsan na si Elizabeth na 6 na buwang buntis sa kanyang sinapupunan, na ito nga po ay si Juan Bautista. At nung makita ni Elizabeth si Santa Maria, ay naglulukso sa tuwa yung sanggol sa kanyang sinapupunan. At napuspos ng banal na espiritu si Elizabeth at ang sabi niya, "Sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon?" Kaya sabi niya, "Pinagpala ka sa lahat ng babae at pinagpala naman ang iyong anak sa iyong sinapupunan." So, dalawang beses na pinuri si Maria, pinarangalan ng Diyos, ay sino tayo na hindi gawin ang ganon? So, sa tuwing tayo po ay nagdarasal ng Santo Rosario, ay pinaparangalan po natin ang mahal na Birheng Maria at nagkakaroon po tayo ng meditation doon sa salita ng Diyos. So, ang desire po natin, bakit tayo nagdarasal ng Santo Rosario, ay upang mapapanariwa po natin yung salita ng Panginoon. Kasi sa loob ng mga rosaryong ito, sa mga misteryo, ay lahat nga po yun ay salita ng ating Panginoon. Yung Glory Be, nandyan din po yun sa Biblia. Sa 1 Pedro 4:14, ay ang banal na espiritu ay siyang luwalhati ng Diyos. No? Kaya, hindi totoo na wala sa Biblia yung sinasabing pagdarasal natin ng Santo Rosario. Din yung isa pang paratang nila, na ito daw ay walang kabuluhan, paulit-ulit na panalangin, na parang gawain ng mga hintil o kaya mga pagano. Titingnan po natin, ang batayan po nila rito ay yung sinasabi doon sa Mateo 6:7. Nasa saling King James Version nga, ito ay pinapalitan nila na yung bubble, no? Yung nagbababling na nagdarasal, yung maraming salita na ginagamit, ay pinapalitan nila itong vain repetition. So, ang vain repetition, yun po yung sinasabing empty repetitive prayers. So, walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin. So, ang atin bang pagdarasal ng Santo Rosario ay walang kabuluhan? Kasi ang keyword po rito ay walang kabuluhan. Hindi ho yung paulit-ulit. Kasi kung ang paulit-ulit ang maging keyword sa aral na ito, ay lalabag po yan mismo sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Kasi kung maalala po ninyo, ang Panginoong Hesus sa Mateo 26:39 at 44, ay 3 beses po na nagdasal ang Panginoon sa parihong kahilingan. So, paulit-ulit yun. Di ba? Then, sa Marcos 6:12, si Jesus po ay magdamag na nanalangin. Tuloy-tuloy siyang nananalangin. At sa kalangitan naman, sa aklat ng Revelasyon, Apokalipsis 4, ang talata po ay 8, yung mga anghel sa langit, araw at gabi, ay nagpupuri sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia na ang dasal pag inaawit ay doble ang bisa o kapangyarihan nito. So, tuloy-tuloy silang umaawit ng papuri sa Panginoon. Walang patid yun, araw at gabi. Paano naging bawal o wala sa Biblia yung ating pagdarasal ng Santo Rosario? Di ba, mga kapatid? So, dahil sa minamali nila yung pagkaunawa para i-justify nila yung paninira nila sa ating pananampalataya, hindi nila ngayon binigyang diin yung salitang walang kabuluhan. Bagkus, ang binibigyan nila ng kahulugan o diin ay yung salitang paulit-ulit. Kaya malinaw po tayo mga kapatid na hindi bawal yung paulit-ulit na panalangin. Sabi nga ni San Pablo,
lagi kayong manalangin. Sa anumang sitwasyon, manalangin kayo, magpasalamat sa Panginoon. Kung mayroon man kayong kahilingan, idulog nyo sa Panginoon yan para hindi kayo ma-stress sa buhay. Dahil Diyos po ang tumutugon sa ating mga pangailangan. Kaya, yun po yung keywords natin. Walang kabuluhan. So, lahat po ng ating pagdasal ng Santo Rosario ay mayroong kabuluhan sapagkat salita po ito ng Panginoon na ating ginagawa ng pagninilay-nilay. At masabi lang natin na ang pagdarasal ng Santo Rosario ay maging walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin kung ito po ay dinarasal natin nang wala sa puso. Yung parang mekanikal na lamang. Dapat namnamin po natin na sa bawat pag-uusal po natin ng Aba, Ginoong Maria, Santa Maria, Ama namin, luwalhati, ay nananamnam po natin yung ating sinasabi sa Panginoon. Isa pang dahilan kung bakit pwedeng mahulog ito sa tinatawag na walang kabuluhang panalangin pag ikaw ay distracted sa iyong pagdarasal ng Santo Rosario. Halimbawa, Santa Maria, napuno ka ng grasya, napuno na yung balde, ipatayin ang gripo, ipadalahan mo kami makasalanan, patayin na ang sinaing, sunog na yan. So, yun po yung repetitive prayers na empty. Kasi hindi ka na nakafocus doon sa pagninilay sa salita ng ating Panginoon. Kaya kung kayo po ay nagdarasal ng Santo Rosario, iwasan po na basta lang nakapagdasal ng Santo Rosario, dapat isapuso po natin. Magkaroon tayo ng meditation sa bawat misteryo na napapaloob kung anong misteryo yung ating dinarasal. Nang sa gayon, mabigyan po natin ng parangal ang Mahal na Birheng Maria at luwalhati sa ating Diyos na makapangyarihan. Kaya mga kapatid ko sa ating Panginoon, huwag po kayong maniwala na pag mayroong ibang mananampalataya na kinakausap at nagpapaliwanag sa inyo na yung ating ginagawa ay hindi batay sa turo ng Diyos na nasa Biblia, sapagkat ang hindi ho batay doon yung mali nilang pangunawa o literal na interpretasyon na selective naman, pinipili lang, kumbaga hindi kinukumpleto. Kaya ako'y umaasa, mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoon, na patuloy po tayong magdarasal ng Santo Rosario sapagkat ako po, ranas ko po yun kung gaano kapangyarihan po ang pagdarasal o pagkaroon ng debosyon sa Mahal na Birheng Maria gamit po ang Santo Rosario. At sa tahanan, mabisa po ito na gamitin natin para magkaroon ng banding sa prayers yung ating pamilya. Umaasa po ako, mga minamahal kong kapatid sa ating Panginoon, na yung akin pong panayam tungkol sa Santo Rosario ay nagbigay sa inyo ng liwanag upang manatili po tayong maging tapat sa inang simbahan na itinatagpo ng ating Panginoong Hesukristo. Sumaati nawang lahat ang pagpapala ng ating dakilang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Hanggang sa muli po, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, abangan po ninyo at patuloy natin na tatalakayin yung patungkol sa ating pananampalataya upang matulungan tayo na mapanariwa yung turo ng inang simbahan sa atin. God bless us all.